What's up mga party? May bagong video na naman tayo. Ang tutrubulin natin ngayon is Beat FI Honda Beat. Ang problema nito mga party is biglang may lumalabas na check engine, pero hindi ano siya mga party, minsan lang siya lumalabas ang check engine niya. Code number 8 or TPS sensor ang naka-indicate niya dito mga party. Ito yung tutrubulin natin ngayon. Pero itong ECU na to is bago na daw tong palit sa kasa. Mga 3 months na to nabili niya, brand new. Pero may lumalabas na check engine. Ito yung mga party, ganito ang pag actual troubleshooting nito mga party. Dito mga party, i-check muna natin yung kanyang current na kanyang TPS. Itong wire ng TPS mga party is patungo lang to ng kanyang ECU dito. Yan, yung tatlong wire na yan, wala na yung ibang dinaanan kundi patungo lang ng ECU. Ang ano lang niya mga party, yung kanyang green na may orange, yan yung patungong, yung isang wire na yun patungong oxygen sensor. Yan lang yung may katugtong na iba mga party. Pero itong dalawang nasa gilid mga party, yung dalawang wire yan, sa pag-check ng kanyang current mga party, dapat may voltahe na lalabas na 4.25 to 5.25. Yan yung kanyang tamang voltahe pag naka-on na yung susi mga party. Check na natin yung kanyang voltahe mga party. Yan. Kuha muna tayo ng multi-tester. Ito yung gamit natin. Itong pulang probe mga party dyan sa kanyang positive, malalaman nyo naman yan kasi may naka-indicate na plus yan yung sa sakit. Tapos yung isa dun sa kabilang gilid mga pre, sa kabila sa kanyang yan. I-on muna natin, tapos naka-on na yan mga pre. Yan. Tingnan nyo mga party, sakto lang yung kanyang voltahe, 5.04 or 03. Goods na goods yan mga party, walang problema itong kanyang connection ng kanyang sakit. Dito naman mga party, i-check natin yung kanyang, yung sa gitnang sakit. Ang kukunin natin ito mga party is yung continuity yung gamit natin para makuha yung kung meron bang, kung walang putol o meron bang putol mga party. Diyan natin malalaman sa kanyang continuity. Yan, tanggalin natin yung sakit na yan para malaman natin yung kanyang wire. Dapat color coding natin mga party para malaman natin kung tama ba yung wire na tinusok natin sa karayom. Alright mga party. Ito mga party, kung goods lang naman yung kanyang continuity, walang putol, ang gagawin natin ito mga party is magbabypass na lang tayo. Kasi merong mga senaryo na kapag nag-umandar ng motor tapos uminit yung kanyang wire, tapos dun lang yung yung kanyang current is biglang mag-iba kapag uminit na yung kanyang wire. May senaryo na ganoon mga party. Kaya sa senaryo ito mga party, goods yung kanyang sakit tapos yung continuity. Ang gagawin na lang natin dito is magbabypass tayo mga party para malaman natin kung saan yung problema nito. Kasi bago na itong ECU,
tapos yung kanyang TPS is good. Pero i-check mo natin yung kanyang TPS kung goods ba. Pero sa pag-check ko nito mga party, kasi ma-reset naman, may alaman naman natin kung may problema ang TPS, hindi ma-reset ng initializing. Yan yung saktong pag check sa TPS na sira o hindi mga party. Dapat ma-reset sa initializing. So pag ganito mga party, pag bypass natin tapos may lumalabas pa rin, try naman natin yung kanyang ECU. Manghiram lang tayo kasi baka may problema rin to sa ECU. Pero sa sabi ng customer, 3 buwan pa daw to niya nabili. Imposible naman siguro. Tanggal natin yung kanyang sakit ECU. Check na natin yung kanyang continuity. Mga pwede, ayan, dyan sa may lock sa kanyang sakit, dapat nakaharap sa'yo, nasa taas yung lock sa kanyang sakit, tapos doon ka tutusok sa right side. Ayan mga pwede, diyan sa pinakagilid yung nasa gitna, yan, gilid na pinakagitna. Diyan mo tutusokin, tapos kunin mo yung kanyang continuity. Yan, tutunog naman yan kung may continuity ang kanyang ang may supply na kuryente. Mga buddy, may continuity naman, kuryente mga buddy. Goods na dito mga buddy. Talagang may continuity naman siya. Yan. Ulitin natin. Yan mga padi, pag goods na yan lahat, so natin gawin is magba-bypass. Iba-bypass natin yung kanyang wire. Patuloy na lang natin yung kanyang wire mga padi. Sunod naman natin gawin mga padi is ipakikita ko sa inyo ang tamang pag-check ng kanyang TPS. Sa TPS mga padi is dapat may 5 ohms na lalabas sa kanyang sa pag-tester mga padi. Mga padi, ito yung tamang pag-test ng TPS. Dapat dyan nakatapat sa kanyang kilo ohms. Yan, yung nasa gilid lang mga padi ang yung tusukin. Huwag yung isama yung gitna mga padi. Ito mga padi, try nating check. Nahirapan ako dito mga padi kasi karayong lang yung gamit kong probe yung isa. Ayan mga padi, hindi ko masakto sa kanyang mga padi, sa kanyang pin. Kasi karayom lang yung gamit ko na probe. Biglang sa kanyang kamay, dumulas. Ayan mga padi, ayan yung kanyang ohms 5. Ibig sabihin mga padi, goods pa rin yung ating TPS. Halos lahat ng ating tinesteran mga padi is walang mga sira. At ito mga padi, ito yung ating puputulin, yung 2 wire lang ating puputulin ito mga padi. Yung color na may white, red at saka ang
at yellow black yung ating puputulin. Yung green na may orange mga party, wag na natin yung putulin, pero lagyan pa rin natin ng pang bypass kasi yung kanyang green na may orange is may kadugtong yun patungo sa kanyang oxygen sensor, pero yung dalawang wire wala naman yung ibang pinuntahan kundi patungo lang ng SCM mga party. Yan yung lang putulin natin, yung iba bypass. Pero pag ganun pa rin mga party, ang ating papalitan naman is yung kanyang TPS socket. At ito mga party, na bypass ko na. Ito yung wire. Yan, dyan ko pinadaan sa kanyang stock na wire. Yan. Para hindi ganong tingnan party. Para mas maganda tingnan yung patong yung wire sa ibang mga wire. Ito pa rin yung mga party, na reset ko na to, kaya na kabit ko na lahat ng kanyang sakit. Testing muna natin to mga party kung good sa ba. Kung gusto nyong matutong pag-reset is nandun lang sa aking YouTube channel, nandun yung ito yung ginagamit ko pang reset mga party. Ito yung tinatawag na SS connector. Yan mga party, service circuit shirt. At ito yung pang jumper sa ano ito mga party, sa notebook nga may spring, kasi ito yung maganda gamitin kasi manipis lang yung kanyang dulo mga party, manipis lang, mas maganda tong gamitin, hindi madadamage yung sakit. At ito mga party, test ride na natin kung lumakas na ba yung kanyang birit. At saka napansin ko dito mga party, active din yung kanyang motor. Una is minsan pupugak-pugak kasi may biglang lalabas na check engine, kaya pupugak-pugak. Pero ngayon mga party is na reset ko na, wala nang pugak-pugak, tapos active na yung kanyang throttle. Pwede na ito pang ano mga party, pang bukid. Good sa ito mga party, at ibabalik ko na yung kanyang mga flarings. At salamat sa panonood mga party, and huwag kalimutang mag like, comment at subscribe sa aking YouTube channel. Salamat mga party, at pakishare na lang ng aking video para mas marami pa tayong gagawing tutorial.